Network Entertainment. Spit Manila. Welcome to another episode of Tawalets with Spit. This is Papu. Ariel. Angelica. Happy. Kara. So ano bang gagawin natin today? Well, I'm glad you asked, Papua. Tell me. Papua. 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 It's now 3 syllables. I'm glad you asked Papua. Kasi what we're gonna do today is, we said that this whole season, we're gonna try new formats, new improv games for every episode. So ang gagawin namin ngayon, sort of an adapted version of Character Switch. All of us I will be the host of this podcast. We don't know yet what this podcast is about. And then we'll have 2 guests in this podcast. The 2 guests of the podcast. And then all of us will set timers. Every time a timer goes off, whatever that is, or whenever that will be, hindi namin alam kung anong number ang ilalagay namin sa timer. Magsiswitch yung character. Between 0 and 20 minutes na. Sige. Bawat isa sa atin magsiset Oo. timer. Pero pipili muna tayo. We're gonna pay Pili muna tayo ng topic. sige, Oh, ganito. yes. Bigyan niyo ulit ako number 1 to 10. Paisa-isa. 8. 8 plus 7. 15 plus 3, 18. 6, 24 divided by 4 is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Horror and folk. Oh my God! Wait, This is horror amazing. and Folklore. Folklore. Okay. Switch na ako yung Okay. Let's go. Ay, folklore naman. Baka kaya mo. Meron Tingnan lang lang natin kung saan tayo Meron lang magkakala. 4 podcasts sa Pod Network Entertainment that fall under horror and folklore. So bigyan niyo ako number 1 to 4 ulit. Sige. 3, 2, 1. 6. Ulit. 1 to 4. 3, 2, 1. 6 Six. plus 3. 9 divided by 4. 9 divided by 2.2. Lower 2 siya, no? Lower 2. So, lower 2, that is And horror. Hilakbot. Pinoy Horror Stories. Oh, So, Hilakbot Pinoy Horror Stories is one of the Philippines' top horror podcasts featuring true and fictional paranormal stories from aswang to haunted houses there we go. with immersive narration, eerie sound design. It's the Eerie sound ultimate design. Pinoy horror podcast for Oh, how late exciting. night. Do you have the headspace? Do you have the headspace? We'll try. Okay, Yes, you'll yes, do. yes. Okay, you do. Okay. 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 So Araw pa set na naman. tayo ng timer. Set na tayo ng timer. Setting. So between Ipapakita ba 0 to natin? 20. Or 0 2 to 20. 2 to 20. 20 kasi 2 to 20. Oh, sige. Game. Okay, set. Timer ha, timer. Timer. Okay. So pwedeng halimbawa parang may seconds. ganun. Pwede. Ay, pwede. Yan. Okay. Meron na akong time. So, hindi namin alam yung oras ng isa't isa. Pero, let's see. Ano Sabay-sabay tayo mangyayari. mag-start. Nag-start na kayo? Nag-start na ako. Parang hindi naman. Okay. Kahit di. Nag-start na kayo? Okay, start. Nag-start na me. Okay. Okay. Ready? Pag naka-silent ba, hindi mag-aano? Tingnan natin. Ay, sino ba? Ikaw. Go. Okay. Welcome back, mga kababayan. This is another episode of Horroran. Today's quotation is humans walk among us, but how do you know they're walking? We have 2 special guests with us for today. Dr. Carmina De Los Reyes. Hello, Dr. Carmina. Just call Welcome. me CDR. CDR Queen. CDR Queen. And attorney Ramon
studio. Dr. Ramon Studio. Dahil ikaw po ay mahilig sa special effects. Yes. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Maraming Ako ay salamat. labis na nagagalak to be here, and now everything is much more clear. Maraming salamat, Griselda. Marami akong nasulat na libro tungkol dito. Ngunit sinama ko talaga si Ramon kasi Ramon ang kasama ko sa aking mga adventures. Oo. Okay. My first question, dahil po sa quotation natin today is, humans walk among us, but how do we know that we're walking? Paano natin malalaman kung isang taong naglalakad ay actually lumalakad or nagfo-float lamang? What are the telltale signs? Una-una, makikita natin yun sa bounce. Ramon, iiyak ako. Nalulungkot ako sa estado ng bansa. Okay, tell me more about the bounce. Attorney Ramon Studio. Kapag ang tao ay tumatalbog, ang ibig sabihin nun siya ay naglalakad ng padabog. Dahil noong siya ay nabubuhay pa, marami siyang pinagdadaanan pa. Naintindihan po natin sa explanation ni attorney, hindi lang lahat ng nagbabounce ay nabubuhay o maaari din na hindi na siya iiyak ako. Okay, CDR Queen, mukhang marami kang pinagdadaanan dyan. Meron po kasing, alam ko, Attorney Ramon, meron kang napagdaanan nung ikaw ay 13 years old. 13, a very, ominous number. Please share with us kung ano yung experience na yun that led you to where you are now. Noong ako ay bata, naglalaro ako ng lata. Binuksan ko ito at aking nakita isang ulo na walang mata. Sumigaw ako at sinabi ko, "Mommy, what is this?" Ang sabi ni Mommy, CDR Queen, ano nga po yung sabi ni Mommy? Maybe this is the gist of all. Kung hihimatayin, mali. Kung hihimayin po natin. Actually, sasabihin na po namin ang totoo sa podcast na ito. Nasasapian po si CDR Queen. Kapag nangyayari ito, yung bigla siyang tumatawa, napapasukan po siya ng isang espiritu. Griselda, sinusubukan ko siyang labanan. Ngunit, CDR. ayan. Inilabas ko na, baka sakaling hindi na siya mahirapan sa loob. Kung himayin po natin ang sinabi ni attorney, nung bata siya, malaking trauma yon. Bata ka pa lang, makakakit. Isa pa. Parang napapasukan na din ako ng espiritu na nasa loob mo. Labanan natin, Griselda. Sabay-sabay. Attorney, ikaw ba ay Attorney, ikaw. ako Ikaw yung attorney. Ako yung attorney. Attorney Ramon Studio. Ang pangalan ko ay Attorney Ramon Studio. Doktora
Ayos. CDR, Carming. Ayos ka ba? Now. Nahihirapan talaga akong labanan, Griselda at Ramon. Pero siguro kung kakapit kayo sa akin, kaya nating Griselda. Kaya natin to. Maaari ka bang sumunod sa pagpadyak ng aking tuhod? Ito ay makakatulong upang maibsan itong ating kaibigang sinapian. ang lata. Ang lata. Ang lata. Pinaglalaroan. Narinig ba ninyo? Ayaw, wala. Ang lata. Ang lata, Dr. na Ramon. nakita ni Ramon. Wala na akong ibang choice. Kailangan ko nang gamitin itong voice. Ramon, ang lata. Naglalaman ito ng... Kailangan ninyong makinig. Kailangan ninyong makinig sa sasabihin. Ay, kanina parang yung boses na lumalabas sa kanya, parang tunog tawa. Ngayon talagang nag-transform yung spirit na nasa loob ninyo, Doktora. Nasaan Doktora. tayo? Nangyayari talaga ito paminsan. Ramon. Doktora, Ramon. ako'y tingnin sa iyong mga mata. Ang pangalan mo ba'y Doktora? CDR. Mas nakikilala ako bilang CDR. Ramon. Nakabalik na siya. Nakabalik na. siya. Welcome back. Welcome back. Nakabalik ako. Ibig mo bang sabihin, Ramon, ay buti na lang kasama kita. Oo naman. Buti na lang kasama kita. Oo. Meron po akong tanong. Bilang both of you po are professionals. Isa kang attorney, isa kang doktor. Yet, you believe in the supernatural. Paano nyo to nare-reconcile sa mga clients nyo or patients ninyo kapag tinatanong nila, Doc, attorney, ano ba tong pinaniniwalaan ninyo? Siguro si Ramon, sasagutin niya yan sa isang legal perspective. Apo. No? Ako mula sa Isang medical. medical perspective, magandang makita na ang science ay hindi lang isang monolithic na body of knowledge. At bilang isang doktor, ikaw ay isang pediatrician. Oo. Bilang isang pediatrician na tinrain ng science, dapat bata pa lamang natututuhan na natin na hindi lang isang paraan ng pagkatuto at pag-explain ng world ang meron tayo. Mayroon ding alternative ways beyond scientific explanation, the way we know science. At ito ang sinasabi ko sa mga magulang na nakakausap ko, sa mga anak nila, na minsan baka hindi talaga lamang viral ang lagnat. Baka ito ay dahil nabati sila ng isang nuno o kaya ay isang engkanto sa likod bahay nila. No? At sa ganitong pananaw, mas nakikita natin na the world of science and the world of the common person is there. Attorney, kayo. Ikaw naman. Ayon sa aking experience, ito talagang mga luminescence ay nabibigyan ng clearance sa mga ultimong parang meron nga bang appearance. Ayon sa Republic Act of 22.85. The world is like a beehive. Nasa ihahalintulad natin ang mga tao sa bubuyog. Please expound po. Ang lata. Balikan niyo yung lata. Doktora! Doktora, Okay lumakas ako. ka! Ramon. Oo. Ramon. Paliwanag mo ang bubuyog, Ramon.
Please expound po, attorney. Hindi ko alam na ngayon pa natin maisisirawalat ang sekreto ng mga bubuyog sa mundo ng mga tao. Ngunit tayo ay kukuyog kung hindi natin ito. Ramon! Ramon, tumapit Attorney. ka. Ramon. Oh my gosh. Griselda. Normal lang po ito na pangyayari sa podcast na ito. Ramon. Attorney Ramon. Bakit po tayo Kapag nagsasalita ng ganito si Ramon, nandito? Ramon, Naging bata. siya na si, ikaw ba si Nina. Nina? Oo, si Nina na. Si Nina ang kasama natin ngayon. At si Nina ay ang reyna ng mga bubuyog. Bubuyog. Tama, Queen Bee. Tama? Hindi ba't ikaw din po ang CDR queen? Kaya nga tayo kaya natin pag-usapan lata. Ramon, Doktora? Nina? Doktora, hindi, Ramon. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Attorney. Nina. Yes. Naman. Nina. Nina. Jealous of the one that finally found you. Is she keeping you satisfied? Satisfied naman po ako. Okay. Nina. Kay Nina, attorney. 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 Nagbalik na po si Ramon. Minsan po talaga nahirapan kami mag-guesting dahil nga sa ganitong pero nagsama naman po yun sa rider namin. Sa tech rider. Okay. So very yung mga professionals who are also in the supernatural field. Nabanggit mo kanina, Attorney Ramon, yung Republic Act. Ano ulit yung Republic Act number? 22.5 yun. Oo. Actually, pinalitan ko na rin. Republic Act 84.56. Nagkamali po ako kanina, kaya pinalitan ko na. Meron po bang significance ang .56? Ang significance ng .56 ang siyang magsasabi kung nasaan, ano nga po ba yan? CDR Queen? Ang mga sticks. Okay. Sticks and bones. May break. My That- stones. Stones. Oo. Kasi meron po kayong na-reveal last year na may problema po kayo sa kidney stones. Doktora. Oo. So, ito ba hindi yung... ito nagkataon lamang naging in-examine ko siya. X-ray, CT scan, MRI. Doktora. CDR. Doktora! Ramon, okay. Hindi ito biro. Meron siyang sakit sa bato, pero naipasa na rin agad sa ihi niya. Noong January 28, ako'y umihi ng pula at nakita ko sa aking ihi ang reflection ni Mama. Sabi niya sa akin, "Anak, it is now your turn." Kaya ako ay dali-daling nagpunta sa kanyang urn. Kinuha ko ito at aking nilagay sa ref. Pagkatapos nakita ko ang aking ate na si Ate Steph. Ang sabi ni Steph, "Ramon, bakit mo pinapalamig ang abo?" Ang sabi ko, "Mamayang gabi,
Uulam tayo ng adobo. Nakita po natin sa explanation ni Attorney Ramon, no? Kung gaano kaalaga sa kanya ang pamilya. Oo, si Ang Ate pamilya. Steph. Ang lahat. Ay, pamilya. Ate Steph. Oo. Nalilito na ako. Meron bang significance? Bakit hindi sa loob ng freezer nilagay yung urn? At bakit sa ref? Hindi ba gusto natin ang mga espiritu ay maging immortal? At sabi nyo nga sa ilang guesting nyo dati na basta nilagay sa freezer nagiging immortal siya. Narito ang kanyang legal reasoning. Legal reasoning po ang ihihintay natin. Magmumula kay attorney ang legal reasoning. Ang paglagay sa ref ay isang expression ng self. Madalas ito ay hindi maintindihan, ngunit Ang daming espiritu! Ang daming espiritu! Lata! Oo, Criselda. Kailangan yata natin ng lata upang si Doktora ay guminhawa. Yes po. Itong mga tunog na naririnig ko sabay-sabay, nagsasalita na kasi ang isang mundo na narito rin na hindi nyo nakikita. Marami rin po kasing mga multo at espiritu na kailangan ng legal aid at ng medical advice. So, willing po ba tayo ngayon magbigay ng legal advice or medical advice sa mga espiritong na problema ngayon? Sisimulan ko na. Para talaga sa mga nakakasama nating hindi natin nakikita. Ang sakit, mapait. Okay, Doktora, dahil nandito po kayo ngayon, we'll make the most out of it. We're seeking more specific medical advice. Meron po kasi akong nakausap na isang multo at bilang ikaw ay pediatrician, itong multo na ito ay buntis din. So gusto niya malaman kung saan pong ospital ang pwede niyang mapuntahan sa afterlife. Madalas akong napupunta sa ospital na yon sa afterlife. Ang pintuan at ang gate ay hindi kay San Pedro dadaan. Ito ay kay San Nicolas. Ang catch doon ay bukas lang sila tuwing December. Attorney, napadpad ka rin minsan doon, hindi ba? Oh, nung ako ay 13 years old, minsan na akong sa pinto na yan kumatok. So, ang ibig mo sabihin, lahat ng manganganak na buntis na multo ay Disyembre lang pwede manganak. Therefore, lahat ng multo na bata ay Sagittarius? Yun ang akala ng tao sa mundo. Ngunit sa afterlife, wala naman talaga tayong zodiac signs. Zio. Ano po? Zodiac. Ang nagpauso lang niyan ay ang mga taong gustong umintindi, kumbaga, kung ano ang wala dito sa mundo. Hindi ba, attorney? Ang maipapayo ko talaga sa mga batang gustong magpagamot kay San Nicolas ay magdala lang ng yung attorney, yung idinala mo nung huli kang nandoon. Medico legal. Medical legal. Medical legal. Medico legal. Dahil
dalawang paraan ng pag-iisip ang sa medico-legal nakahalukip-kip. Disiplina ng medisina at Disiplina ng karapatang pangtaong hindi na nakikita. And speaking of karapatan ng pangtao, meron din po tayong karapatang pangmulto. Yung naririnig ko ngayon, kinakausap ako ng mga espiritu dito. Huwag na tayong lumayo. Meron kang katabi dyan. Kanina pa natin siya kasama. Pero hindi natin lang siya nabibigyan ng Pansin. pagkakataon para makausap. Pero kanina pa natin siya kasama, Griselda. Hindi ba? Hindi lang tayo lang siguro ang nakakakita. Siyang tunay. Griselda, bukas ba ang iyong isip para tumanggap ng mensahe? Bukas. Tanungin mo siya. Gusto ko lang rin siya ipakilala sa inyong lahat. Siya ba iyong nakikita? Griselda? Nakikita ko siya. Ngayon, nakikita mo na siya. Nakikita ko ang ex ko. Ang pangalan niya ay Andrew. Kinalimutan ko na siya. Pero pilit niyang bumalik sa buhay ko. Sabi ko ayoko nang makita. Hindi ka yata naririnig. Ay. Ayoko siyang makita. Pero dahil sa sinabi mo, pursuant to Article 3.14, he has come full circle. Ibig sabihin, bumating siya sa buhay mo at ngayon siya ay alis na. Griselda, ito ay baka masyadong personal na question. Ano ba ang iyong zodiac sign? Ang aking zodiac sign ay Sagittarius. Sagittarius, attorney. Ang ex mo nga ni ay Capricorn. Paliwanag mo, CDR. Medical advice ba ito? Bilang isang Ang mensahe pediatrician. niya para sa'yo ay magpa-check ka na raw ng Ng ano? naririnig mo sa iyong tenga. Titanus, tingling. Lata. 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 Tunog lata. Tunog lata. Tunog lata. Tetanus. Simula nang ikaw ay makarinig ng mga tunog lata, ang gusto nang sabihin sa'yo ng mensahe ng iyong ex na Capricorn ay, Magpa-check ng tetanus. Ng tenga, tetanus ba o titinay? Ano? Titinay. Yun. Teta- Salamat, attorney. Tinay, ano? Tinnitus. Tinnitus? Tinnitus? Tinnitus. Ako ang magpapa-check ng tinnitus. Concerned siya sa iyo. Attorney, bilang wala na tayo masyadong oras, I would just like to take this time na humingi ng legal advice. Dahil very special case ito eh. Yung ex ko from the Another other life. another life, another world. Buhay pa ako, tao pa ako. Paano nakare-reconcile ang human rights sa ghost rights? Kung pwede niyo pong ipaliwanag dahil marami po tayong mga listeners na marami pang ex na nagha-hunt sa kanilang present. Para sa akin, the past should remain in the past. Eh. Bakit pa niya binabalik-balikan ang present? Attorney. Una sa lahat, ang batas ay hindi retroactive. Kaya ang anumang bagong batas na sa iyo ay mag-a-apply, hindi na ito mag-a-apply sa kasintahan mong mula sa ibang buhay. Kaya, pursuant to Articles of Obligations and Contracts,
if everything is done in good faith, kung ang gusto niya ay ang ikabubuti mo because of good faith, kung ang gusto mo ay maghiwalay kayo because of good faith, ang ia-apply natin ay ang batas na nasa panahon mo dahil ikaw ay nasa daigdig na ito. At huhusgahan naman si Andrew sa batas ng kanyang daigdig. At kaya naman po nauso ang pag-ghost ngayon sa Gen Z. Maraming salamat sa host niyong si Criselda kasama ang aking mga guests, si Dr. CDR Queen at si Attorney Ramon Studio. Thank you very much and see you next episode. Ano ba? 30 minutes yan, so... Oh, Oo. grabe. That was a fun episode number 4. Ano yun? Oh, that was a fun Pero episode. nakita ninyo, nakasama natin talaga yung isa pang guest. Oh, Yes, oh. yes, yes. You were naalis ka. Hindi, katabi ninyo, nasa gitna niyo. Hi. Ayoko katabi yung ex ko. The past is in the past. That's all the time we have here at Towelettes. This Thank you has so much for been joining us. Papu. Ariel. Kara Happy. And Angelica. and Andrew. See you next episode. Spit Vanilla. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.